At yun na nga po, pinag-uusapan ngayon ang mga panukala na pagbawalan yung mga menor de edad sa paggamit ng social media. Parang ang sakit, no? Si Senate President Win Gatchalian gusto ba nga itong gawing isang priority measure. Sa panukala, ang mga batang wala pang 16 years old ay hindi raw pwedeng gumamit ng social media muna. Kailangan daw higpitan yung mga online age verification para siguradong walang makalusot. Kung tutusin po, hindi na po ito bagong panukala. July 2025 pa lamang, may panukala na si Senator Ping Lacson na social media ban for minors. Mas matindi pa nga ang kanyang gusto. Kung wala ka pang 18 anyos, hindi ka pwedeng mag-social media. Karamihan sa mga panukalang ito ay hango po sa ginawa ng Australia noon pang 2024. Noong taong yun, milyon-milyong mga social media accounts ng mga bata pinabura ng Australia. Sa ilalim ng Social Media Minimum Age Act, ang wala pang 16 anyos, 16 years old, hindi pwedeng gumamit ng Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat or X o yung tatawag dating Twitter. Hindi pwedeng gumamit ng lumang account at hindi rin pwedeng gumawa ng bagong account. Pinahigpit ang age verification, kailangan po ng government ID, face age estimation technology o kaya ay third-party age verification. Pero ang paghihigpit ay mas sa mga social media companies at hindi sa mga bata o sa kanilang mga magulang. Ito pa, hindi kasama sa ban ang mga messaging apps gaya po ng Facebook Messenger. Hindi rin kasama ang mga online gaming services. Marami po ang gumaya doon sa Australia. Ang Indonesia nagdeklara ng digital emergency affecting kids nito lamang March 2026. Ang mga bata na wala pang 16 anyos, bawal na pong gumamit ng mga social media high-risk platforms. Iyan po yung tawag nila doon. Gaya raw ng X, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube at pati yung Roblox video game. Sa loob lamang po ng 3 buwan, may halos 5 milyong accounts na ng mga menor de edad ang dine-activate sa TikTok at sa YouTube pa lamang. Ang Malaysia naman po, in-enforce na ngayong June 2026 ang Online Safety Act of 2025 na nagbabawal din sa paggamit ng mga menor de edad ng Facebook, Instagram, TikTok at YouTube. Pero pwede pa rin namang mag-online yung mga bata para sa mga educational purposes gaya po ng mga school platforms at pang-research. Ang United Kingdom planong magpasa ng batas bago matapos itong taon para rin i-ban ang mga below 16 sa social media. Ayon kay British Prime Minister Keir Starmer, layunin po ng panukalang ito na ibalik ang kabataan sa mga bata. Ganon din sa mga bansang Austria at sa Norway. Ang Austria gustong ipataw ang social media ban sa mga wala pang 14 years old. Ang Norway naman, ang minimum age ay maaaring gawing 16 gaya po ng Australia. Sa iba pang mga bansa gaya po ng France, Spain, Portugal, Greece at Turkey, pinag-uusapan na rin itong social media ban para sa mga menor de edad. Yun lang, medyo mahirap ang pagpapatupad ng ban na ito kung titingnan mo lamang ang karanasan ng Australia na ginaya po ng maraming mga bansa. Sa isang pag-aaral na ginawa ng Australia nitong taong ito, higit 80% ng mga menor de edad ay gumagamit pa rin ng social media sa kabila ng social media ban. Paano sila nakakalusot? Ginagawan pa rin ng mga bata ng paraan, meron pong gumagamit ng mga peking birth dates o mga ID ng kanilang magulang. At meron gumagamit ng VPN o yung Virtual Private Network para magmukhang wala raw sila sa Australia. Minsan talaga, sadyang mas wais sa mga bata kesa yung mga matatanda. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.